Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so ngayon ay pag-uusapan natin mga kababayan, no? Itong barko nga ng o bangka ng Pilipinas o bangka ng Pinoy na sumabog po no diyan sa Baho de Masinloc, mga kababayan, at ang rescue mission hinarang po ng China Coast Guard. No? Inangkang harangin ng China Coast Guard. No, yung pong rescue mission, at ito masaklap dito. Ito malupit dito mga kababayan, no? Nagpanggap pa sila etong China Coast Guard, no, na tumulong, no? At yun yung pinapalabas ngayon ng mga pro-China. Subalit datapwat, mga kababayan, nabuking po yan. No, inilabas po ni Commodore Tariela ang katotohanan, no, na etong China, mga kababayan, nagpanggap lang pala na tumutulong. Ulit ng China no. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at paki-like na rin ang ating video ngayon. Okay, so huwag na natin patagalin. Alamin muna natin yung balita, no, ng pagsabog at dalawang mangingisdang Pinoy, mga kababayan, ang ni-rescue po, no? Yung totoong nag-rescue, mga kababayan, ay ang Philippine Coast Guard. Nakakatawa lang kasi itong pinapalabas ng mga pro-China na China daw ang nag-rescue, pero yung pala, yung ni-rescue nila, wala na doon. Nakakuha na ng Philippine Coast Guard. Okay, alamin natin ang mga balita. Let's go. Iniulat ng Philippine Coast Guard kahapon na June 30 na dalawang mangingisda ang nasugatan matapos ang pagsabog ng bangka malapit sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal nitong Sabado. Nagtamo ng second-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima na ginamot ng PCG nurse sa BRP Sindangan. Ginamot ng PCG nurse sa BRP Sindangan, mga kababayan. Malinaw take note. Ginamot po ng PCG nurse sa BRP Sindangan. Okay? So, yun po yung malinaw dito. Yung Philippine Coast Guard po ang sumagip, mga kababayan, at hindi po yung China Coast Guard. Kasi kung yung China Coast Guard ang sumagip dyan, mga kababayan, baka hinuli pa po yung dalawang mangingisda na yan. No? Ito mga pakitang tao lang, mga kababayan. Kunwarian lang na tumulong sila, no, para lang maipakita sa buong mundo. At ito namang mga pro-China, nagkukumahog, mga kababayan. O sa social media, banat sila, banat dito, banat doon, no? Sinabi nila na yung China Coast Guard daw ang nag-rescue. Alam naman natin, mga kababayan, na itong China, kung ano lang yung ginawa nila, yun lang yung bibidyoan nila at yun lang yung ipapakita nila. Pero yung katotohanan, mga kababayan, no, malalaman natin sa mga susunod na balita. Okay? Ayon sa PCG, may namataan din sa lugar ng insidente na dalawang barko ng China Coast Guard na nagtangka pa umanong pigilan ang ginagawa nilang pag-rescue sa sumabog na motor bangka FFB Aquio ng mga mangingisdang Pilipino noong Sabado. Pinayagan na umano ng China Coast Guard na ituloy ng PCG ang paglapit ng bangka sa mga mangingisda nang ipaliwanag nila ang sitwasyon sa lugar. Dagdag pa ni Balilo, patunay aniya ang insidente na nasa West Philippine Sea ang PCG para tumugon at umasiste sa pangangailangan ng mga Pilipinong nangingisda sa lugar. Yan, mga kababayan, no? Balikan natin yung unang statement. Ito. Nung papapunta na yung rescue, meron ding China Coast Guard at saka PLA Navy na nag-attempt na i-block yung yung MRRV ng Philippine Coast Guard, yung BRP Sindangan. Okay? Ito kasi yan nakita nila sumabog yung bangka, mga kababayan. No, palubog na. May tao doon. Kung talagang tutulong yung mga yan, nung pagsabog pa lang nun, pupuntahan na kaagad nila. Okay? Kasi itong Philippine Coast Guard, papunta pa lang. So kung mangyayari dyan, mga kababayan, nauna sila, nandun na sila Diba? Nauna sila nag-rescue dun at talagang gusto nilang i-rescue, nauna sila sa location na mag-rescue.
O bakit hindi nila nagawa? Sa pagharang nila sa mga barko ng Philippine Coast Guard, mga kababayan, inuuna nila, no, mabilis sila Mabilis silang humarang, no? Pagka may mga resupply mission tayo, alam nila kagad. So eto, mga kababayan, bakit it takes time bago sila nakapag-react? 'Di ba? Nakakapagtaka naman etong mga China Coast Guard. Dahil nandun din rin sila sa area 'Di ba? Pero ang inuna pa nilang harangin, no, nag-attempt pa sila na i-block yung rescue mission. At kung hindi pa nila in-explain na merong rescue mission, no, hindi nila palulusutin. So, ibig sabihin, wala talaga silang intensyon na tulungan yung mga Pilipino, no, na mangingisda ron. Ang intensyon nila, no, hayaang mamatay ang mga yan, no, malunod. Yan yung intensyon nila para wala na nga naman silang problema na huhulihin. Kitang-kita, mga kababayan, no, yung ginagawa ng China dito. At ito pa, napatunayan natin na nandun naman talaga yung mga barko natin. Okay, so nandun talaga yung mga barko ng Philippine Coast Guard. Pag may nangyayari doon sa mga fishermen, nakaresponde tayo ng mabilis at malalagay natin sa tama yung kalagayan ng mga mangingisda. Okay, so doon sa balita na na-rescue ng Philippine Coast Guard at ginamot sa BRP Sindangan. Diba? Sa barko ng Pilipinas, ng Philippine Coast Guard. Hindi sa barko ng China. Kasi kung sila yung nauna, saan nila gagamutin yun? Dadalhin pa ba nila sa barko ng Philippine Coast Guard? Naturalmente, hindi na. Common sense naman, mga pro-China. Una sila na nandun, inirescue nila yan, no? Sila yung unang gagamot dyan. Okay? Sila yung unang mag-a-assist. Common sense yun ng mga rescuer. Diba, dumating ka dun ikaw yung magre-rescue, ikaw yung mag-a-assist dun sa pasyente, dun sa nadali. Okay? So, nasugatan. Diba? Pero hindi sila nauna. Nauna pa yung BRP Sindang na nag-rescue. Tapos huli na yung video na pinapalabas nila. Okay? So, sundan natin, no, mga kababayan, yung balita. Ito. Yes, Sir Alvin. No? Last Saturday, the Philippine Coast Guard vessel MRB 4407, while we were patrolling the vicinity of Bajo de Masinloc, ay nakatanggap tayo ng tawag, no, sa isang other Filipino fishing boat. Ito yung GG3. No? At sinabi niya na mayroong isang mga isang Pilipino silang namataan. Asan yung China Coast Guard dyan sa picture na yan, mga kababayan? Okay? Na half submerged. Dito sa distansya na 17 nautical miles from the south. Ayan, China Coast Guard, ayan lang, Alan sila lumapit, di ba? Southwest of Bajo de Masinloc. Ang ginawa ng Philippine Coast Guard, nagtungo agad ang Coast Guard vessel dito, yung MRB 4407. At na-transfer naman agad sa atin yung dalawang injured na mangingisdang Pilipino, no? There are a total of 8 crew. Dalawa lang naman dito ang nagkaroon ng second-degree burn. At ating Coast Guard naman, we already have nurses, no, to attend to them for first aid. Ngayong umaga, dumating na ang mga mangingisda at yung tinutow natin na bangka nila. Kasi ni-request nila sa atin, Sir Alvin, no, na isalba yung pangisdaang bangka nila. That's why nakuha natin sila ng Saturday, dumating lang sila ngayong umaga ng Lunes. So we need to slow down a bit, no? Para siguraduhin hindi yung paghatak natin ng bangka nila, hindi makakadagdag dun sa pagkasira ng bangka nila. Ngayon, yung dalawang mangingisdang Pilipino ay nasa hospital na at ginagamot na yung second-degree burn nila. Pero may dagdag ko lang, Sir Alvin. Sige no? po. Opo. Nakita natin sa social media Eto at na. may mga pro-China Eto na, mga kababayan, yung mga pro-China in action. trolls na nagko-comment dun sa aking post tungkol dito sa insidente na to. Ang sinasabi daw na ang China ang tumulong, nagbigay ng life ring at nag-alok na tumulong sa mga mangingisdang Pilipino. What really happened here, Sir Alvin, no? Ang Philippine Coast Guard, nahihirapan tayo laging lumapit, no, sa Bajo de Masinloc. Yung distansya na yan, na 17 nautical miles, it's always like patintero, no?
with the 3 Chinese Coast Guard and other maritime militia boats na nakadeploy dito. So it's not a walk in the park. Nung napansin nila na ang Coast Guard vessel is speeding our way papalapit ng Bajo de Masinloc, we were still subjected to blocking, dangerous maneuver, and harassment. That's why it took us longer to arrive Okay, dito so may dangerous maneuver pa, no? At harassment na naman na ginawa, di ba? sa lugar ng ating mga mangisdang Pilipino. At nung nakarating na sila, they were able to catch up sa Coast Guard Vessel 4407. Ito lamang ang panahon na nag-deploy sila ng 2 boats nila na nakikita natin sa video na lumapit sa Filipino fishing boat. At ang ginamit nga nila yung boat na yan, kunyari nagbato pa sila ng life ring, gusto nilang tumulong. But what really happened here is this, no? Na-transfer na natin yung Yan ang masaklap na. I-transfer na pala. Imagine ninyo yun, di ba? Nung nakalapit na sila, tsaka lang silang tumulong. Di ba? Pakitang tao lang, mga kababayan. Di ba? Kunyari lang, tumulong sila. Pero kung tutuusin, sila dapat yung mauna kung talagang gusto nilang tumulong. Dahil makikita nila sila yung nauna ron eh. Diba? Yung Philippine Coast Guard, re-responde pa lang. Papunta pa lang. Pero yung China Coast Guard, nandun na. Ano inuna nila? Harangin yung rescue mission, mga kababayan. Diba? Pakita lamang yun na wala talaga silang pakialam doon sa sumabog. Yun lang yun. Yun lang yun, mga kababayan. Diba? Napakasimpleng logic lang yan. Kayo yun nandyan, nakita ninyo kung talagang intensyon ninyong tumulong, nauna kayong tumulong. Hindi kayo naunahan ng Philippine Coast Guard. Kaya yung pinapalabas ng mga pro-China na yan, mga kababayan, malinaw na propaganda. Diba? 2 Pilipino mangingisda gamit yung service boat ng mga mangingisdang Pilipino. So wala naman na sila talagang kukunin na ibang tao dyan. Yun ang masaklap. Wala na pala talagang kukunin. Nagbato lang, kunyari lang, di ba? Parang ganun lang. Pakita lang. Diyan magaling yung China eh. Kundi yung 2 injury lang naman, injured na personnel lang naman na ginagamot na nung Coast Guard natin. So what So, are you ano ibig saying? Na sabihin? parang pakitang Oo. tao lang, gano'n? Papanggap. Panggap lang. Well, if you're going to look at the social media now, Sir Alvin, no? They're saying na sila daw mismo ay nag-alok na tumulong. Sila daw mismo ay nag-assist sa pag-rescue. But that never really happened, Sir Alvin. Hindi Sa nangyari. Filipino fishermen were already on board the Coast Guard vessel, the Philippine Coast Guard vessel, when they arrived at the sea. Ayun, mga kababayan, malinaw na malinaw. Nakakuha na ng Philippine Coast Guard bago sila dumating doon sa scene. Diba? Ano yung re-rescue nyo? Yung 2 nasugatan, nakakuha na. Diba? Sino i-rescue nyo? O baka intensyon ninyo na yung mga natitira doon ay talagang hulihin ninyo. Diba? Kunyari lang i-rescue. Okay. Yung sinasabi mo kanina, partner, baka sakaling may posibilidad ba, Commodore, na kaya sila nagsasabi, ire-rescue namin yan, pero in truth and in fact, ay gusto Yan. nilang hulihin. Yun yung sinasabi natin. Nagbigay na sila ng statement noon na huhulihin nila ang Filipino fishermen na malalapit doon o mga mangingisda doon sa area na yan. Well, to be fair with the Chinese Coast Guard, Ma'am Doris, no, I don't want to speculate. Ang gusto ko lang sabihin sa kanila, yung narrative nila na sila ang nag-rescue at willing silang mag-rescue is already immaterial. Nakuha na natin ang 2 mangisdang Pilipino. When they Material na, ibig sabihin, wala na, useless na yung pag-rescue nila. Dahil yung i-rescue, wala na doon. Nakakuha na ng Philippine Coast Guard. So, show off lang, pakitang tao lang, mga kababayan, in short. Yung pinapalabas ng mga pro-China, wala. Kulang ng detalye. Kasi nga, pinakita lang ng China dito is yung video na nagbato sila. No, ng life support, parang ganon. No? Para tulungan yung mga natitirang Pinoy doon na hindi naman, hindi naman sugatan. No? Ang importante kasi, makuha agad, ma-rescue ka agad, is yung mga sugatan. O, yun yung na-treat agad ng, sa barko ng Philippine Coast Guard. Hindi po yung China ang kumuha nun. Malinaw. Grabe, no? arrive at the sea.
O, So, ganun di lang yung sinungaling. partner. O, ganun lang yun. Sinungaling nga. Oo. Nagsinungaling. Kasi tapos na ang lahat nung sinasabi nila na nag-offer sila ng tulong. Commodore, out of danger na po yung mga kababayan nating mga mangingisda. Sabi mo kanina may second degree burns na natamo yung dalawa? Yes, Sir Alvin, no? Ito ay resulta nung pagsabog daw sa engine nung bangka nila, no? Ito yung dalawang makinista talaga na in charge dun sa engine nung Filipino fishing boat. At sila ang nagtamo ng second degree burn. Kaninang umaga, kausap ko lang sila, Sir Alvin. They arrived Subic at 4 a.m. Ngayon ay nasa ospital na sila. Sila ngayon ay kasalukuyang ginagamot na. After nung incident, kung saan nagkaroon ng gitgitan yung ilang tauhan ng Navy at saka noong China Coast Guard, may nangyari pa bang iba kasunod noon? O Matapos yung humupa? naputulan? Yung naputulan yung daliri, di ba? Humupa bahagya ang sitwasyon o hindi? Naka-alerto pa rin talaga yung mga Chinese Coast Guard at Chinese militia dyan sa West Philippine Sea? Well, with regard to Ayungin, Sir Alvin, no, I don't want to comment on this. I think the Armed Forces of the Philippines is in better position, no, to describe the security environment in Ayungin right now. So pag Ayungin, Armed Forces ang magsasalita. Yes, Sir Alvin, kasi ang Ayungin, nandyan ang BRP Sierra Madre. Okay. So area nila area yun. nila yon. Pag iba, pag other parts of the West Philippine Sea, ikaw. Pero pag Ayungin specifically ang issue, hindi ikaw. Well, depende sa operation, Sir Alvin. No? Okay. If we were all on board in one particular mission, ng mga nakaraang mission natin, for example, I am also authorized to say something in Ayungin. Okay. But with regard to the security environment now in Ayungin, I would like to give that opportunity to the Armed Forces of the Philippines para mag-detalye nila sa ating mga kababayang Pilipino. Ano talaga ang lagay at sitwasyon ngayon sa Ayungin kung saan nandoon ang BRP Sierra Madre. Okay. Ngayon, meron ka pa ba, partner? Okay lang ako, sige. Meron pa kasi akong tanong. Sabi nung ilang opisyal, I think sino bang nabanggit dati? Parang si Senate President Cheese Escudero. And another one, sabi niya, ang problema sa Pilipinas kasi ang dami yung nagsasalita. Yan, masabi, ang dami daw talking heads. Anong thoughts mo doon at idea mo doon sa maraming nagsasalita? Do you also favor na isa na lang ang magsasalita sa atin? Ako na lang as the... Alright, so yung mga kababayan, no, napag-usapan natin ngayon, yung tungkol po dyan sa mga resupply na yan, no? Nakita ninyo yung ginawang propaganda na naman ng China. No, dyan po sa pag-rescue sa mga mangingisda na nasa bugan, dyan po sa Baho de Masinloc. So malinaw na malinaw mga kababayan propaganda nila na panluloko lang, no? Pakitang tao lang. No? Maniniwala pa ba kayo dyan sa mga ganyang sistema nila? At nakakatawa lang itong mga pro-China na to, mga kababayan. Ay, ni-insist pa rin nila, no, na China yung tumulong. Samantalang ang totoo pala, no, wala na silang tutulungan dahil yung ire-rescue, nakakuha na po ng BRP Sindangan. So, pwede na naman nilang sabihin dyan, mga kababayan, hindi pinayagan namin makalusot yan kasi may ire-rescue sila. No? So, yun na naman. Mabait na naman ang dating nila. Diba? Pero ang totoo, hinarang muna nila bago nila pinalusot, di ba? Yun yung totoo dun eh. Okay? So kayo, ano masasabi ninyo sa balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba nyo mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Mobs Seed sa Mobs TV. Abangan nyo po, no, marami tayong mga video upload. Araw-araw may mga reaction videos tayo, mga balita na ating pinag-uusapan. Abangan nyo po yan, no? Kaya don't forget to click subscribe button at ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Peace. I'm out.